Dalawang magkapatid na babae ang nagmahal sa iisang lalaki. Sa gitna ng sakit, pagtatapat, at pagkakalayo, nanaig ang tunay na pag-ibig at piniling itama ang mali sa tamang panahon. Matapos ang maraming taon ng pagkakahiwalay, nagkita muli sina Eliza at Mia sa bahay ng kanilang ama na si Mang Roel. Magkapatid sila sa ama ngunit iba ang ina. Si Eliza ay anak sa unang asawa, habang si Mia ay anak sa pangalawang. Sa umpisa, awkward at mailap ang kanilang samahan, ngunit unti-unti rin silang naging malapit. Nang magsimulang tumira si Eliza sa Maynila para mag-aral at magtrabaho, doon niya nakilala si Calix, isang gwapong arkitekto sa kumpanyang pinasukan niya bilang admin assistant. Tahimik ang pagkakagusto ni Eliza kay Calix. Hindi siya umaasa pero kinikilig siya sa tuwing binabati siya nito o tinutulungan sa trabaho. Hanggang sa isang gabi, inaya siya ni Calix kumain sa labas, nagulat siya ngunit natuwa. Habang tumatagal, naging malapit sila. Ngunit hindi pa man umaabot sa pagsasabi ng damdamin si Eliza, bigla na lamang may ipinakilala si Mia ang kanyang boyfriend. Si Calix. Bumagsak ang mundo ni Eliza nang makita ang lalaking mahal niya, yakap-yakap ng sarili niyang kapatid. Hindi alam ni Mia ang tungkol sa nararamdaman ni Eliza. At hindi rin alam ni Calix na magkapatid pala ang dalawa. Pinili ni Eliza ang manahimik. Ayaw niyang masira ang relasyon ni Mia at Calix, lalo na't masayang-masaya ang kanyang kapatid. Pero mas lalong naging mahirap ang lahat nang minsang nilapitan siya ni Calix. Eliza, bakit parang lumalayo ka sakin? May nagawa ba akong mali? Hindi makatingin si Eliza sa mga mata nito. Wala. Wala naman, Calix. Busy lang ako. Pero naramdaman ni Calix ang distansya at hindi niya yon binaliwala. Nalaman ni Calix mula sa kasamahan nila sa trabaho na matagal nang may gusto si Eliza sa kanya. Lalong lumalim ang gulo sa puso niya. Mahal ba talaga niya si Mia o si Eliza ang hindi niya namalayang minahal? Lalo pang nagkagulo nang malaman din ni Mia ang totoo na minsang nagkaroon ng espesyal na ugnayan sina Calix at Eliza. Galit. Luha. Sigawan. Ginamit mo lang ako para takasan ang nararamdaman mo kay ate, sigaw ni Mia. Hindi. Mahal kita, Mia, pero hindi ko rin matatanggi na may damdamin ako kay Eliza, sagot ni Calix. Umalis si Eliza. Pinili niyang lumayo sa lahat para bigyan ng daan ang relasyon ni Calix at Mia, ngunit kahit nasa malayo na siya, araw-araw siyang iniisip ni Calix. Hindi rin naging maayos ang relasyon ni Mia at Calix. Laging may tensyon. Hindi buo ang tiwala. Hanggang sa isang araw, si Mia na mismo ang nagpakawala. Ayoko na. Hindi ko kayang mahalin ang isang taong may ibang iniisip. Umalis si Mia at lumipad patungong ibang bansa. Pagkalipas ng 2 taon, muling nagkita sina Eliza at Calix sa isang proyekto sa probinsya. Matagal nang walang komunikasyon pero kitang-kita pa rin ang damdamin sa mata ng isa't isa. Tahimik silang naglakad sa tabing dagat. Bakit ka bumalik? Tanong ni Eliza. Dahil ikaw ang tahanan ko, Eliza. Ikaw ang iniwan ko pero hindi kailanman nawala sa puso ko. Lumuha si Eliza. Matagal siyang tumahimik bago tumugon. Handa ka bang harapin ulit ang sakit, Calix? Ang gulo ng nakaraan. Handa akong masaktan. Basta ikaw ang kasama ko sa dulo. Hindi naging madali ang lahat. Ngunit sa kabila ng sakit, luha, at pagkakawatak, pinili ni na Eliza at Calix ang tunay na damdamin. Sa kasal nila, dumating din si Mia, nakangiti, payapa, at nagsabing, ang tunay na pag-ibig, hindi dapat pigilan. Masaya ako para sa inyo, ate. Sa huli, nanaig ang pagmamahalan. At ang pagiging magkapatid ay nanatili, buo, totoo, at pinatibay ng karanasan. Maraming salamat sa inyong pagtutok at pakikinig sa kwento ng pag-ibig, sakripisyo, at kapatawaran ni na Eliza, Mia, at Calix. Ang kwento nilang ito ay paalala na minsan, ang puso'y pinaglalaruan ng tadhana, at hindi laging madaling pumili sa pagitan ng tama at tunay. Pero sa dulo, ang pag-ibig na pinili sa tamang paraan, ay siyang pag-ibig na karapat-dapat ipaglaban. Naway nakapulot kayo ng aral at damdaming tatatak sa inyo. Huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-iwan ng komento kung kayo'y naapektuhan ng kwento. Hanggang sa susunod nating paglalakbay sa mundo ng damdamin at mga lihim. Mula sa puso, maraming salamat.